Yo, what's up sa inyo mga kawento? So, kumusta? So, nagluluto ako eh. So, sasabay ko itong pagluluto ko sa magiging reaction video. Reaction video natin. So, gagawa tayo ng reaction video patungkol sa yung mga vlogger dito sa Japan ay lagi nilang ikino-content kung worth it pa daw ba ang magtrabaho ngayong 2024 dito sa Japan. Alam ko naman ang pinaka dahilan nila dyan eh, yung baba ng palitan ng yen to peso. So yun ang nakikita kong pinakadahilan ng mga yan kung bakit nila lagi kino-content kung worth it pa ang magtrabaho dito sa Japan. Marami akong nababasa na ang dahilan ay kung meron pang ibang chance na mag-apply sa ibang bansa, doon na lang kayo mag-apply. Meron pa nga akong nababasa na sayang yung ginugol nilang panahon dito kasi ganun kababa yung kanilang kinikita. Yung expectation nila ay yung expectation versus reality. Yung nagsasabi na dismayado talaga sila dito sa Japan kasi nga dahil sa baba ng palitan. Marami na rin nagsasabi na hindi na sila mag-extend ng kanilang mga pang 2 years, pang 3 years na kontrata. Marami nagsasabi na hanggang 1 year lang sila, tatapusin lang nila, uuwi na sila dahil kasi nga napakababa, talong-talo yung sahod. Hindi worth it yung pag-iintay ng 1 taon tapos nag-aral ng ilang buwan tapos ang magiging sahod ay ganun lang. So, ganun mga nababasa ko sa tunay mga kapatid. Maging transparent lang po tayo. Maging transparent lang ako sa inyo. Yun ang talaga na madalas ko nababasa sa mga comment ng mga nag-vlog sa mga comment section nila. Ito kasi yun eh. So, nung sa Pilipinas nga naman tayo, so nung nag-apply pa lang tayo dito sa Japan, so, ang in-expect nga natin talagang magiging sahod natin ay yung mga naririnig natin na sahod, di ba? Yung mga naririnig natin na kumikita sila ng 80, ng 100,000, ng 120,000. So yun ang naririnig natin na sinasahod ng mga nagtatrabaho dito sa Japan. Diba? Yun ang talagang totoo eh. Yun ang talagang naririnig natin na sinasahod ng mga nagtatrabaho dito sa Japan. Ngayon, so dahil sa yun ang naririnig mo na nagiging sahod ng mga trabahador dito sa Japan. So parang yun na rin ang maging na-expect mo na kasahodin mo pag ikaw ay nagtrabaho dito sa Japan. Diba? Yun talagang realidad. Nung ako ay nagtatrabaho, nung ako ay nag-apply ng trabaho sa Japan, marami akong naririnig na ganong kalaki ang sinasahod nila, marami akong naririnig na dito sila yumaman, marami akong naririnig na dito naging marangya ang kanilang pamumuhay, dito na bago, dito nila nakita yung solusyon ng kanilang kahirapan. So tunay, yan po talaga ang madalas kong naririnig noon. Ngayon, magbibigay ako ng konting advice sa mga nangangarap na magtrabaho dito sa Japan at papunta pa lang dito sa Japan. Huwag po tayo masyadong mag-expect na ganun kalaki ang ating sasahodin. Huwag po tayo masyadong mag-expect na ganun na kagaya nila na ganun kalaki yung sasahodin natin pag tayo nagpunta dito sa Japan. Kasi sa tunay po, tayo mga trainee visa, tayo mga SSW na magpupunta dito sa Japan ay hindi po natin alam kung gaano po kalaki ang ating magiging sahod pagdating po natin dito. Kasi nakadepende yan sa department at sa company. Kung ang mapupuntahan mong company or department dito sa Japan ay mag-overtime, so medyo, yung nga masasabi ko, medyo ay may makalakihan pag mo-OT ang mapupuntahan mong department or company. Yan po ang tunay. Ngayon, kung ang mapupuntahan mong company ay mahina, hindi nag-overtime, pag umaga ka, wala kang Sabado, wala kang night differential. So, magkano ang na-expect mong sasahodin? Magkano ang pinirmahan mong kontrata dyan sa atin sa Pilipinas sa agency? Magkano kada buwan pinirmahan mo? So, ganito yun eh. Kasi ang kadalasan na pinirmahan natin ay halimbawa, 17 na lapad, 20 na lapad. Pero yung mga kakwento ay hindi pa po bawas yun. Hindi pa bawas ng bahay, hindi pa bawas ng allowance mo, hindi pa bawas ng tubig, kuryente, hindi pa bawas ng internet. Yung mga yun, hindi pa po bawas. Yung palang pinaka-gross mo. Wala pang bawas yun. So, malaki nga talaga kung iisipin mo. 17 na lapad, 15 na lapad, din ang pipirmahan mo. Pero kung mabawasan po yung mga kwento at lalo nandito ko sa Japan, lalo nandito ako sa Japan, kung babawasan po yan, ang magiging mananis mo lang po mga kwento ay nasa 12, 11, 10. Yan ang totoong, yan ang tunay na magiging kada buwan ng isang training visa dito sa Japan. Lalo kung tayo ay pang umaga tayo, wala tayong overtime, wala tayong Sabado.
Magkano in-expect mo magiging sahod mo? Pagka nandito ka, galit ang papapasukan mo. Walang overtime yung company na mapupuntahan ninyo. O, di ba? Wala kayong Sabado, walang night differential. So, magkano in-expect mo magiging sahod mo? Aabot ba ng 15? Aabot ba ng 13? Aabot ba ng 14? Hindi, kasi nakadepende yan sa araw na pinasok nyo at sa overtime. Wala kang Sabado, wala kang overtime, wala kang night differential. Wala lahat. So, ang magiging pasok mo, Lunes hanggang Biyernes. Tapos, ang Lunes hanggang Biyernes. Tapos, wala kang ka-OT. Yung wala kang ka-OT-OT. So, hanggang ka lang, 8 hours ka lang, araw-araw. So, ang malinis mong sasahodin, 11 or 12. Depende yan sa araw. Kadalasan, 11 or 12. Yan talagang malinis na sinasahod ng isang trainee visa. Ha? 11 or 12. Ngayon, yung 11 or 12, babawasan mo yung allowance mo. Siyempre, kailangan mo kumain. Yung 11 or 12, malinis na po yun. Bawas na yung kuryente, bahay, tubig. Yan, malinis na po yun. Ibabawas nyo na lang yung inyong allowance na pang isang buwan. So, mag-expect, kung ka na lang ng, sabi mo, 3 lapad. Kung hindi ka talaga as in maluho. Kasi na po yung 3 lapad. Kung hindi ka mabisyo, hindi ka maluho, yung 3 lapad, sobra-sobra po yun. O, ngayon, so magkano matitira sa 11 or 12 na lapad mo sa kada isang buwan? Sabi mo na lang nasa siyam. O, siyam. 8. So, magkano ang siyam or 8 sa Philippine money? Nasa 25,000 to 28,000. Hanggang 25,000 to 30,000. Yun na lang sabihin mo magiging malinis mong pwede mong maipadala sa Pilipinas. Yun ang malinis na sinasahod ng isang trainee visa dito sa Japan. Yung 25 to 30,000 kada isang buwan. Walang kayong OT-OT. Sabado ninyo, wala din Sabado, wala kayong night differential. Pang kumaga kayo, 8 hours na kayo. Yun ang malinis na sinasahod ng isang kadalasang trainee visa dito sa Japan. Ngayon, ito pang matindi. Hindi lang po yun ang pwede nyo pagdahanan na maranasan pag kayo ay nandito na sa Japan. May mga kasama ako dito mga kwento na sumasahod sila ng 10 lapad, minsan 8 lapad lang. Hindi, ang tanong, bakit umabot ng 8 o hanggang 10 lapad yung sinasahod nila? Kasi ito yung mga kwento. Meron pong mga company dito sa Japan na nagpapa-under time. No, kung 6 hours lang ang pinasok mo, so 6 hours lang yung babayaran sa'yo. Yun po. Kaya umaabot ng 8 hanggang 10 lapad yung sinasahod nila. So yun yung mga minamalas-malas talaga. Yun talaga yung minamalas-malas na napupuntahan yung company na wala lahat. Tapos minsan nag-under time pa. Yung 8 hours nila nagiging 6 hours pa. So, nagiging 7 hours pa. So, yun po ang maliit na sinasahod ng isang trainee visa na minamalas-malas pa. 8 hanggang 10 lapad. So, doon ko na-realize na akala ko medyo pangit na yung company na punta ko. Sumasahod nga ng 11 noon, ng 12. So, naglabasan yung mga nagkomento sa FB ko noon na paano naman kami na sumasahod na ng 8, sumasahod na ng 10. So, tinanong ko kung bakit. Kasi, yung company pa nila ay nagpapa-under time. Pag wala talagang gawa, ay wala din bayad. Pag wala silang pasok. Pag 7 hours lang, 7 hours na ibabayaran. So, yun po yung naging dahilan nila. Yun ang madalas na sinasabi ng mga pangit na company na pupuntahan. Ngayon, transparent lang po tayo dito talaga. Talagang sinasabi ko lang yung lahat ng nangyayari ngayon dito sa Japan. Kasi pangit naman po yung puro positive yung ibabanggit ko, i-share ko na naging experience ko sa inyo dito sa Japan. So pagdating ng pag kayo naka-actual na at mayroon kayo na-encounter na gano'n, siyempre diba magkakaroon na kayo idea, magkakaroon na kayo, alam ko na kasi napanood ko na kay Kwan, diba? So, sinishare ko lang yung mga nangyayari, mga kwento. Hindi ako yung puro si positive. So, yung ako kaya marami nagko-content na mga vlogger at natatanong yung mga empleyado dito sa Japan na kung worth it pa Japan. Ngayon, so yun ang may bibigay. Nasa kanila po talaga tayo sa mga naririnig natin. Siguro yung mga nagpunta rito noon sa Japan way back 2015, 16, 17 at mataas yung palitan, pumapalo ng 45, 46, 47, yun ang mga palitan noon. So sila po yung at maganda company na puntahan nila, ma-overtime yung department nila, maraming bonuses. So sila po yung sinuwerte. Kung nabalitaan nyo sila na gano'ng kalaki, siguro sila po yung sinuwerte sa company, sa department, sa boss.
at maraming bonuses ang natatanggap sa kanilang company. At meron silang Sabado, Panggab. So malaki po talaga. So hindi lang po 80, 90, 100,000 ang sila pwedeng sahodin kung ang palitan naman ay 45, 46, 47, tapos wala pang limit yung overtime. Hindi gaya ngayon na nag-limit na sila sa overtime. Kung kagaya noon, talagang hindi lang po 100,000 ang pwede nyo kitain dito kahit na tayo po isang tenny lang. So ngayon, ang tanong kung worth it pa daw. Ngayon na naman nyo na. Bago naman yung paliwanag pero sana mayroon na pupulot ha. Ngayon, ang tanong kung worth it pa daw ba ang magtrabaho ngayon dito sa Japan ngayon 2024. Para sa akin, worth it pa. Bakit kanyo? Kasi nabibigay ko pa yung pangangailangan ng aking pamilya, ng pag-aaral ko pa yung aking mga anak, nabibigay ko pa yung mga financial problem nila. Saan ko kukuhanin yun? Nandito lang ako sa Japan. So, sa Japan ko lang din ang nagiging source cost para maibigay ko yung pangangailangan ng aking pamilya. Para sa akin, worth it pa. Kahit ako yung wala mang overtime. Hindi ko lang kayang kitain yung kinikita ko ito na 35,000 kada isang buwan sa Pilipinas. So, kaya, kung tanong mo sa akin, kung worth it pa, tanongin mo sarili mo, kung kaya mo kumita lang 35,000 o 30,000 kada buwan dyan sa Pilipinas, may advice sa'yo, huwag ka na magpunta dito sa Japan, dyan ka lang sa Pilipinas, kasama pa ang pamilya mo. Kung kumikita ka ng 30,000 pababa dyan sa Pilipinas, so may 30,000 pataas dyan sa Pilipinas, so dyan ka na lang, may advice ko sa'yo. Pero kung ikaw ay kumikita ng sa 18, 15,000, so tanongin mo sarili mo kung kaya magbumuhay ng pamilya yung sa mahal ng bilihin ngayon sa Pilipinas, kung kaya bumuhay ng pamilya yung kinikita mong 15,000 kada isang buwan, kung kaya pag-aralin, kaya maibigay yung pangangailangan ng tustusan, yung pangangailangan ng iyong pamilya. So may advice ko sa iyo, kung ikaw ay kumikita ng 30,000 pataas, diyan ka na lang sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay kumikita ng 15,000 pababa, 15,000 pababa, try mo mag-Japan. Hindi naman habang panahon na gatong palitan eh. In time, darating din ng babalik yung palitan ng yen to peso. Sa ngayon kasi may pinagdadaan ng Japan. Pero pag bumalik na yung palitan ng 45, 46, 47, 48. So, saka na naman tayo magsasabi sayang nag-Japan ako noon. So ngayon, may advice ko sa inyo, kung kayo ay kumikita ng 30,000 pataas dyan sa Pilipinas, dyan na lang po kayo, kasama nyo pa pamilya nyo. Pero kung kayo ay kumikita ng 15,000 pababa, ituloy nyo pa ang pag-Japan sa worth it pa po. Bukod sa, hindi lang dahil sa pera. Pag kayo ay nakatapos ng kontrata dito sa Japan, so, malaking bagay, malaking faktor kaya matapos ang kontrata dito para magamit sa mas malaking bansa ng experience ninyo. So, marami nang galing sa Japan na nag-apply ng Australia, ng Canada, ng New Zealand na na-select dahil sa kanilang experience dito sa Japan. Saka hindi lang yun, marami kayong matututunan na magandang bagay dito sa Japan. Marami kayong, dahil ang Japan advance nga sa teknolohiya, napakarami yung magandang bagay na matututunan dito. So, yun lang. So, ngayon, sagot ko na uli yan. Kung worth it pa nga sa inyo, tanongin yung sarili nyo sa mga sinabi ko. Kasi hindi po negative. So, salamat. Hanggang sa muli.